Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster June Galang para bigyan tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado. Good morning, Mr. Galang. At bilang unang katanungan, ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito kay Bagyo Nangka? At ano po ang maaaring epekto nito sa lagay ng ating panahon? Maraming salamat, Jessie, at magandang umaga din sa iyo. Ang huling update po sa bagyong si Nangka ay nasa layong 2,300 km. Silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay lakas ng hangin ito, maabot sa 185 kph, yung kanyang maximum sustained winds. At 220 naman po ang kanyang gustiness. Ang kilos po nito, pakanluran at ang bilis ay 10 km bawat oras. At kung lalapit po ito, maaring ma-enhance itong habagat at maaring magpaulan po yan next week, mga araw po yan ng Tuesday hanggang Thursday. Ang unang maapektuhan itong Southern Luzon, paakyat po yan hanggang Northern Luzon. So yan po, patuloy tayong mag-monitor sa kondisyon ng panahon dahil posible pa rin maapektuhan ng bagyong Nangka ang lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. At Mr. Galang, kahapon nga po ay nakaranas talaga ng mga malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi po ng Luzon. So ano-anong areas po ba ang nakaranas o nakapagtala ng pinakamataas na rainfall data? Kahapon po, 4 na lugar dito sa Luzon ang nakapagtala ng pinakamataas na paulan. 131.4 po dito sa may Iba, Zambales, sa may Coron, Palawan, 102.8 mm. Dito sa Science Garden at sa may Quezon City, sa may Subic, Zambales din, nakapagtala po ng 80.5. Lahat po yan ay 24-hour rainfall po. At ito po, Mr. Galang, bilang gabay na rin para next week, lalo na sa mga estudyante na papasok, hanggang kailan po ba natin mararanasan itong maulan na panahon? Sa ngayon po, hanggang araw ng next week, hanggang Thursday or Friday, makakaranas pa rin po tayo mga paminsan-minsan pag-ulan, dulot pa rin po yan ng habagat. Kaya yung po mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga estudyante na lalabas ng bahay, ugaliin na po natin na magdala ng payong na pwedeng ipanangga sa mga biglaang pagbuhos ng ulan. Panghuling katanungan na lang po, Mr. Galang, ngayon po ba makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan o may chance naman na maranasan natin ang medyo maaraw na panahon? Ano po bang nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Pag-ulan pa rin po dulot ng habagat na maaaring maranasan dito sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Paalala lamang po, maaari pa rin po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantalang nalalabing bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila, itong Western at Central Visayas, mga occasional rain, so yung mga paminsan-minsan pag-ulan, dulot pa rin po yan ng southwest monsoon. Ang nalalamig bahagi po ng Visayas at ang Mindanao, mga pulupulong pag-ulan at pagkulog, pagkidlat na lamang po. Maraming salamat po, Mr. Galang. So ulitin lamang natin, malaking bahagi pa rin po ng bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan. Kaya naman patuloy po tayo mag-monitor ng kondisyon ng panahon dito lamang sa Panahon TV. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon. Bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Naghahatid po yan ng balita simula Lunes hanggang Linggo 5 to 5:30 ng umaga at sa oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. At bago po kami tuluyang magpaalam, babatiin po muna namin ang happy birthday ang graphic artist namin dito sa Panahon TV na si Joshua Alyanige. Happy birthday, Joshua! More birthdays to come and enjoy your day. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.